Matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Doon na natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on this issue. However, nung General Assembly namin, nung July 25, the General Assembly voted that the people go against corruption. Noong sa punan retired officials, ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan, mga pondong hindi raw nalalagay sa mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang milya. Parang napasakit na sila nag-vote ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis kahit tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang miyembro ng PMAAA, kasama na ang mga sa active duty. Patuloy naman magbamasid ang mga kabalyeros at sa takbo ng kasalukuyang gobyerno at kung may pag-asa ng madala sa pakiusap, ang mga nakaupo na iwato ang mga kalampahala. Alam nyo, lahat naman tao yung patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already finished it. Thank you, sir. The military will protect the people. MJ Mangdiha, SM9 News. Ang sarap nung sinabi ng third general ngayon ang military will protect people. Gano'n ba kahalaga itong mga boses ng retired general? Hindi ko po pwedeng parang maliitin lang ng Marcos admin itong kanilang mga pahayag na pag-ayaw tumino ang gobyerno ito at karaparapat na rin ang pangungurakot sa ating bayan, siyempre, talaga naman ang tungkulin ng mga military ay protektahan mo tayo. Protektahan ang kaban ng bayan, ang konstitusyon. Ang busis nila mahalaga. Oo, retired yan. O, retired man yan. Sabihin na lang natin, retired. Retired naman talaga Ano ba yung impact nito? Ito ay hindi po mga ordinaryong retired militar. Sila po ay may mga ranggo, mga general. Mga general po ito. So, ibig sabihin, kung koneksyon ang pinag-uusapan, meron pa rin konektado pa rin ang mga to sa mga active personnel, mga uniform personnel. So, hindi po hindi po pwedeng baliwalain ng ba ito na panawagan nila na dapat umayos naman kasi harap-harapan yung pangungurakot. Gilawin niya pa rin ito sa sambayan ng Pilipino. Iba ho kasi pag ang nagsalita ay mga uniform personnel. Lalo na ito pumalag na sa corruption, makakahatak yan, alam mo yung makaka-enlighten ng mga Filipinong nanonood at nakikinig sa kanila. Iba ho. Tingnan mo, si Dado, di ba si Dado? Si Dado, Kapdado. Nung bumaba siya sa lungga niya at sumama sa ating rally doon sa IDSA, di ba kamakailan, BBM resign, Protect Inday Sara, kasama ang kanyang grupo, di ba? Yung grupo nila, mga retired militar. Nung nagsalita siya sa harapan ng kamera at nakinig ng maraming tao, ang lakas ng ang lakas ng hatak ang lakas ng impact. Pag nagsalita sila,
si Dado, nakikinig ka eh. Nakikinig ang mga tao. Ano yung FJF? Sorry hindi ko memorize yung FJF eh. FJF. Paano nga guys? Guerrilla fighters? Sa Filipino guerrilla fighters ba yan sila? Mga uniform personnel eh. Alam ko, halo-halo na yan sila eh. Merong mga dating NPA, mga dating komunista na nagretiro at nagbalik balik loob, sumama sa kanila. Filipino Guerrilla Forces. Yun pala yun. Filipino Guerrilla Forces, sila po ay mga retired militar. Yung mga nagsalita kaya, kasama ba yun sa Filipino Guerrilla Forces? Kasi alumni din naman yun yung general na yun. Basta, ito, mga retired generals, nagsalita na sana man lang. Kung meron pa talagang puso na natira singagba, malasakit sa bayan at kahihiyan, itigil nyo yung korupsyon. At kontrolin niya yung kanyang pinsan. Gaya yung sinabi niya na masa-shut down daw. We shut down. Ang Pilipinas masa-shut down daw kung kakatigan ng korte yung reklamo ni Kung Ungab at saka ni Atty. Vic Rodriguez. Bakit ma-shut down? At kinunik pa niya sa destabilisasyon. Paano? Pag inisip ko ba, bakit nagiging destabilisasyon ito? Bawal na ba talaga magtanong ang taong bayan? Karapatan ng sambayan ng Pilipino magtanong. Paano nyo ba pinasayan? Anong nangyari? Bakit may blanco? Yan ay lehitimong katanungan ng maraming Pilipino, mga taxpayer. Katanungan po yan ng taxpayer kasi pira man ng sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dyan. Ano binabantaan yung Supreme Court? Hindi po masa-shutdown. Bakit magkaroon ng shutdown pag madeklaraan konstitusyonal? Magkaroon ng reenactment. Ulitin muli. Nangyari naman yan noon eh. Di naman nag-shutdown ng Pilipinas. Ito nagpahalata lang talaga itong Pangulo na ito nang walang alam sa konstitusyon. Bakit pinagbabawalan ang maraming Pilipino magtanong sa kung ano ang ginagawa nila sa gobyerno, martial law? Hindi po bawal. Lalo na nireklamo sa korte. Paano mo i-connect sa sinasabing destabilisasyon? Hindi ko magets, animal. Boljak Sniper, maraming salamat sa pakulay. Ganun na pala ngayon. Pag magtanong ka, destabilisasyon na. Sa bagay, nung nangyayari kay nangyayari kay Ka-Eric, patuplok nga guys, nung nagtanong si Ka-Eric kay Tambaloslos, meron ka bang 2 billion? 2 billion ba yon? 2 billion na animal na traveling allowance? 1.8 billion to 2 billion. Pinatawag si Ka-Eric at si Doc Badoy at ikinulong. Bawal magtanong. Alam mo, Ruel, tama yung sinabi mo. Sabi ni Ruel dyan, nasa demokrasya tayo na bansa, kaya pwede ka magtanong sa korte. Mismo. Walang bawal sa pagtatanong. Ang problema, ang mga bugok, pag magtanong ka, ay gagi, kulong ka. Boljak Sniper, maraming salamat sa pakulay. Thank you so much uli. 2 billion, di ba? Yun yung ikinapahamak ng Isiminay. Na until now, yung prangkisa ng Isiminay, ang mga animal, hindi pa rin nila po pinayagan umiri itong Isiminay sa telebisyon. Kaya ang Isiminay, tinulungan natin. Mga Pilipino, salamat sa pagtulong sa Isiminay na yung mga balita nila ay makarating saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng social media, pagla-like at pagsishare po ninyo.
Pinatahimik nila. Tingnan mo ah. Tablado dito si Ngagba. Nung sinabi niya na isa-shutdown daw, masa-shutdown daw ang Pilipinas. Pag kinatigan ng korte, ito ay maliwanag na para bang pinagbantaan mo yung Supreme Court. Sige ka. No? Pagkakatigan nyo yung reklamo ni Vic Rodriguez at ni Kung Ungab, mag-shutdown tayo. Mas-shutdown ba talaga? Saan siya kumuha ng basihan na ma-shutdown tayo? Sino nagturo sa kanya? Si Bersamin? O si Palaka? Dapat siya i-shutdown, di tayo eh. Kaya galit na galit dito si Manong Tid Filon. Tingnan nyo ha. Filon! Ngayon! Kaya bilib ako kay Tid Filon eh. Kahit maraming mga basher si Manong Tid Filon, lalo na yung mga bubonistang tanganista, loyalista ni Ngagba, hindi pa rin na nagbago yung prinsipyo ang taong ito, no? Tuloy-tuloy pa rin po ang banat niya. Nasa katotohanan naman ho talaga. Tayo ay kinokontent natin kasi nga maganda ho pakinggan ang kanyang mga komentaryo publiko na paniguradong tatamaan po dito yung mga buhaya sa Kongreso at lalo na sa Palasyo de Polvoron. Patawag nyo si Manong Tid. Ngayon, dyan sa TRICOM. Ang TRICOM committee na yan, talagang trip na trip kami, no? O sige, sa mga first batch na pinatawag, congratulations sa inyo, ha? Magaling kayo, ha? Kasi kayo ang nauna. Di ba? Oh. Okay. Pakinggan po natin si Manong Tid Filon. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Una, sa kasaysayan ng Pilipinas, ito ang pinaka-corrupt na budget. Aray ko. Hoy, Bulljack Sniper, maraming salamat sa paulan. Gawin mo naman bagyo yan. Maraming salamat, Sniper, sa pagulay. Una ha, pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. O Dan, patawag mo na Dan. Manong Tid, available ka ba sa February 4? Sama ka na daw. Agree ba kayo sa sinasabi ni Manong Tid na sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, ang pinaka-corrupt po itong budget ngayong 2025? Correct? Sobra pa siguro. Tangay na, trilyonis po ito, ha? Galing po yan kay Manong Tid. Patawag nyo. 1 point. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinakakinatay na pambansang budget. Pinakakinatay na pambansang budget. Tangay na katay, oh. Alam niyo po ba yung kinatay? Hoy, ito na naman, Bulljack TV, Sniper, maraming salamat sa pakulay. Alam niyo yung kinatay? Baka ang alam ninyo, inatay, sa Bisaya. Putang ina, kinatay mo lang. Kinatay yung budget ni Inday Sara, nilagay sa akap. Kinatay yung budget ng PhilHealth, sinero eh. Inihaw. Kinatay. Inihaw nga. Sa Bisaya, yung kinatay, inihaw. Pero sa Tagalog, yung inihaw, parang sinugba sa atin. Sinugba sa Bisaya. Pinaka-corrupt at pinaka-kinatay. Okay, hinati-hati, diba? Hinati-hati, tinatad-tad, sinachap-chap, chap-chap lidi. Silang nakinabang. Okay, tuloy, Manong Tid. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila
kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan Na hindi ang pinapangalanan. nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba, na pinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpakatotoo tayo dito. Oo, Bakit mo pinirmahan? Yan yung sinasabi niyang maliit na sino-sinong taong Poncio Pilato, yun yung BICAM, maliit na komite. Hoy, nandiyan na naman si Sniper. Hindi ka naman yata lasing, Sniper. Maraming salamat, Sniper, sa pakulay. Sniper, di ka lasing, ha? Baka napindot mo lang yung cellphone mo, ha? Di ko kasalanan yan. Kanina ka pa. Day, ha? Umayos ka, Day. Oh. Puta, niloko nga eh. Niloko nga ho yung taong bayan dito eh. National Expenditure Program, mga eksperto. Eksperto sa mga ngurakot. Mga eksperto yung nag-uusap dyan eh. Department of Budget and Management, mga ekonomista niya eh. Useless pala yun eh. Kasi puyat-puyat din yung mga kongresista. Puyat-puyat din yung mga senador. Imelda said, maraming salamat sa pakulay. Pero ang ending, yung mga tungaw sa BICAM, sila pala ang magmikos-mikos. Sayang yung pera. Yung hearing nila sa Kongreso, may bayad yun ha. May pera yun. Hearing sa Senado, pera din po yun. Bawat hearing nila, magsasayang tayo ng pera ng bayan. Pero ang ending, sila ni Tambalos-los lang pala, Grispo, Saldico, Isa lang. pati si Kimirot, ang magdedesisyon. Ginago nga ho tayo eh. No? Oy, happy birthday po kay Henry Samson. Ayan. Happy birthday sa iyo, sir. Tuloy po, Manong Tid. Oh. dapat pala na-review maigi to ng Pangulo. Di ba? Na-review nga. Binasa niya 4,000 pages eh. Digit Chacha. Ni-review, di ba? Ni-review. Nang na-review, nakita yung blanco. Nilagyan. Pinunuan. 4,000 pages, pinagmalaki 4,057 pages. Ang binasa ko, wala akong nakitang blanco. Maga-maga eh. Kaya pinirmahan po talaga. Nireview man, pero pinirmahan. Alam niya yan, mikos-mikos. Talaga. Hindi, kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Hindi, Nyor! Okay, ha? Ito, ayaw kasi nila magkaroon ng reenacted budget kasi nga mabitin yung kanilang pangangampanya. Ayan na, sabi ni Dayon yung shutdown daw, Manong Tid eh. Sabi ni Manong Tid, hindi! Alam niyo ba si Manong Ted? Baka sa mga hindi pa ho nakakaalam, naging kongresista po yan. Alam din po niya ang proseso sa pagpasa ng budget. Reenacted budget, yun yung iniiwasan. Kasi nga madili naman kasi yung pondo ng mga buhaya. Paano yung akap? Paano yung tupad? Paano yung AX? Sumanong Tid, kasinungalingan. Yung sinabi ni Ngagba na ma-shutdown tayo pag magkaroon ng reenacted budget. Budol. Kaya wag po kayong maniwala. No? Sabi ni Storm Rider, ayaw nila ng reenacted budget kasi mawala ang akap, wala na. Ay! Huwag kayong maniwala sa sinabi ni BBM na ma-shutdown ang ating bansa. Lulubog tayo. Alam mo yung shutdown? Putangin na, sobra pa yung sa lubog. Shutdown nga ho eh. Parang computer, shutdown mo.
Wala, yan na naman si Buljak Sniper TV. Lasing talaga to. Baka napindot to. Panay pindot. Pindutin mo kaya Kalima Sniper. Wala pong ma-shutdown na Pilipinas kung magkaroon ng reenacted budget. Nangyayari na yan. Oh, sabihin mo, Manong Tid. Ito, pakinggan natin si Manong Tid. Oh. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Ayan! Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga alam niyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Okay ha? Nagkaroon na po pala ng pangyayari na mayroong reenacted budget sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. 2 bisis. Na-shutdown ang Pinas. Patay ka diha, nyor. Ito yung bluff. Nasaan yung trolls? Nag-comment kanina ng bluff. Ito yung bluff. Nag-bluff si Bangag sa sambayan ng Pilipino na kapag na-deklarang kasinungalingan ho yan. Pangbubudol, panggagago. Sa sambayan ng Pilipino. Panggagago ho sa mga mga abogado eh. Naharap-harapan niya sa talumpati din, di ba? Oh. Paano mo masabi ma-shutdown? Inangyayari naman pala sa ating bansa na mayroong reenacted budget. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ano yan? Laptop? I-shutdown? Sabi ni Guapa lagi ako, maraming business na bisdak na may reenacted na budget noong 2001 din meron. Okay, na-shutdown tayo? Hindi tayo ang ma-shutdown. Ang ma-shutdown, pag ma-reenacted yung budget, ay yung trupang UWM. Yung trupa ni Tambaluslos. Yung trupa ng mga buhaya sa Crocodile Farm dyan sa Batasan Complex, sila ang ma-shutdown. Ha? Sila ma-shutdown. Hindi tayo. Ba't tayo ma-shutdown? Kagaguhan. Oh, may patunay. Sila ang ma-shutdown ho. Kasi wala ho silang magagamit sa pangangampanya ngayong malapit ng pangangampanya, Pebrero eh. No? Buang. Diba, February 13 na yata? Umpisa na ba yung pangangampanya? Umirisi kayo, pagkakatigan ng Supreme Court yan. Sana ang Supreme Court magdesisyon agad. Next week na, bago mangangampanya. Sniper, maraming salamat ulit sa pakulay. Sagad mo na, ma'am. Tingnan mo. Pag sinabi ng Supreme Court, putang ina, unconstitutional yan eh. Puro blanco eh. Oh. So wala nang magagamit sa pangangampanya, madidelay. Anong gamitin nila? Anong pang-akap? Anong pantupad? 7-7, marka demonyo, marka buhaya, 30-30. Wala! Sabi, Evelyn Tan, February 11, o February 11. Putang ina, huwag nyo nang pabuti ng February 11 yan, or February 12. Ipa-shutdown nyo na agad yan, Imal. Tuloy, Manong Tid, oh. etc. Pero, yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi Correct. maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi mamamatay ang mga Pilipino. Mag-shutdown, mamamatay daw. O, ayan. Putang ina, Pebrero lang naman pala, ayusin lang. Putang ina, di man daw mamamatay ang Pilipino. Lakasan mo boses ni Philon Bisdak. Mahina ba sa inyo? Yun na yung kaya, Isme.
Bolyo mo na lang, Ismi, yung ano mo, yung sagad na, Ismi. Baka masaktan tayo. Sagad na, ay. Sagad na sagad. Mamatay ba tayo? Hindi man gagana, mami. Diba ho? Kayo yung mamamatay. Sila, mga buhaya mamamatay dyan, Manong Ted. Walang pambili sa pulburon. Patay talaga sila dyan. Nakakabaliw pa naman pag hindi nakapulburon, lalo na yung mga dictus benedictus. Jem Marias, hindi na ibabalik ni Dayonyor ngagbayan. Baka deposit na nila sa offshore account. Ang 2025 budget, putang ina, no, magkaalaman yan eh. Kung sakali, no, na-release na. Tapos magdeklarang ang konstitusyonal. Putang ina, withdrawin nyo yung pera mo na, oy. Baka madinggoy na naman yung ginto. No? Baka madinggoy yung ginto. Agila namin na magandang gabi. Maraming salamat sa pag-abrit ng membership. Tuloy, Manong Tid, oh. Hindi ba? Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nagvito kunwari ng 26 billion sa DPWH. Pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth. Kinatay-katay po yung DOTR budget. Tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero inaprubahan niya pa rin. Boljak Sniper, maraming salamat sa pakulay. Ang tawag dyan, pambubudol nga eh. Kunyari lang yun eh. Ang sama ng tingin ni Manong Ted kay Ngagba, oh. Kunyari lang. Nga alaman. Black ko. Di ba delikado buhay ni Manong Ted Filon? Panay birada na ho siya eh. Ni Joy Siso, di ba yung Supreme Court tinalaga ni BBM? Hindi ko alam. Merong bago. Alam ko merong bago eh. Jem Ares, drama lang yan. Kunwari, dismayado siya. Kunwari, drama lang yan talaga. Alam mo yung sinasabi niya na maraming salamat sa mga nagkikriticize, bumabatikos, sa budget. Kaya kung hindi po kayo nagbabatikos, hindi po namin ma-check at mababasa yung 4,057 pages. Inagmalaki pa niya sa mga ang tawag dyan, mga abogado, mga lawyer na binabasa ko ha! Yung 4,057 pages, walang blanco. Paano mo mahagilap yung blanco? O ito yung sagot ni ni Attorney Harry Roque. Sir, kahit 50 beses mong basahin yung 4,000 pages na yan, wala ka talagang makikitang blank sa GAA o sa... Rinig mo, Nyor? Kahit 50 times mo basahin yung 4,057 pages, wala ho talagang makitang blanco yan, animal. Ikaw nambudol ka na, no? Nambudol ka na, nagyabang ka na, yung pala, tablado ka. Wala naman talaga yung blanco dun sa General Appropriation Act. Ba't ka dun naganap? Oh. Parang sinabi mo lang, hanapin mo nga yung inodoro sa bahay natin. Saan ba yung inodoro sa bahay natin? Tapos ikaw, pumunta ka. Saan ka pumunta? Doon sa hardin ninyo. Nanap mo yung inodoro. Imbis doon mo hanapin sa CR nyo yung inodoro, nasa hardin. Sa bagay, may disenyo rin na inodoro sa hardin. Baka sakali mahanap. O baka rin may inodoro doon sa hardin, may CR din. Buang talaga, no? Banatan mo yan, Attorney Roque. General Appropriation Act. Dahil ang sinabi naman ni Congressman Ungab na malinaw na sinusugan, Nino,
Unang-una, ni Senator Bato. Pangalawa, nung Manuel na patawarin na natin siya dahil siya ay miyembro ng Alam Nyo Na. Pangatlo, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. O, pang-apat, yung reporter ng UNTV na kumuha ng certified true copy doon sa Senado ng BICAM report. Hindi na po makakailayan. Bakit? In-email po yan sa lahat ng mambabatas. So lahat po ng mambabatas yan, kung 330 congressmen and 24 senadors, meron po silang mga kopya na soft copy ng BICAM report na magpapakita na at least 30 pages ang meron pong mga blanco. Huwag naman po sana isipin ng tao na mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa BICAM report. Mangmang po talaga! Wala na po, Attorney Harry Roque. Talagang ang tingin ng maraming Pilipino dito sa taong ito, mangmang. At hindi lang po tayo dito ang makapuna na yung Panggulo ng Pilipinas ay mangmang, kundi lahat po ng mga banyaka, mga foreign countries, talagang pag napanood itong mga birada ni Da Junior, tatawagin po talaga siyang mangmang. Ba't ka naganap sa gaan ng blanco? Nandun nga sa BICAM. Sige nga. Sabi ni Ramonito, mga sir, ma'am, pabili po ng common sense, pakibigay kay Ngagba. Walang magbibinta kay Ngagba. Sumipo. Grabe, ang panahon ngayon, talamak ang drug at krimen. Paano hindi talamak? Bahala daw sila sa buhay nila eh. Alam niyo yung sinabi ni BBM? Ito pagdating sa mga drug addict, hindi yan, ayan, Babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Tuloy-tuloy lang daw sila. Kaya ang nangyayari sa ating bansa, ayan, yung droga bumaha sa awa ng Panginoon. Kung kay Tatay Digong, wag. Ito kay Tatay Digong, Ito kay Tatay Digong. Sa kanya, bahala kayo dyan. Maabutan, bahala kayo sa ginagawa ninyo. Di ba sabi niya, Pero kay Tatay Digong, ito yun. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay. Yung dolo, hindi nakasama kay Tatay Digong, ha? Yeah! Ayan na! Busog na busog. Ayan na, Yawards. Hindi, ito yung kay Tatay Digong. Huwag ninyong subukan, masisira ang buhay ninyo. Diba? Sabi ni Tatay Digong, my God, I hate drugs. Pagpapapapapap. Ganyan kay Tatay Digong. Pero kay Da Junior, bahala sila sa buhay nila. Basta tuloy-tuloy lang kami sa ginagawa namin. Putangin ang layo talaga. Certified weak. Mahinang nilalang. Kaya tama itong sinabi ng isang political analyst. Yung mga statement ni Da Junior patungkol po diyan sa GAA, talagang nagpapatunay na wala siyang alam sa konstitusyon. Para sa akin, at para sa isang political analyst na ito. Pakinggan po natin, mga kababayan ko, yung sinabi ng magaling na political analyst na po ito sa akin, guys. Hindi lang ito political vlogger. Ito po. Kalayaan ng mga tao. Hindi yan. Ito. Talagang pinakita ni Bongbong Marcos dito sa kanyang sagot
na number one, it's either he doesn't really know his constitution or he probably doesn't really know how to be president. Tama si Inday Sara dyan. Kasi nga, it's provided for in Article 6, Section 25, Paragraph 7 of the 1987 Constitution. Effect, become a reenacted budget for that year, in our case, 2025. So, bakit niya sasabihin, we will shut down everything? Number one, the president cannot shut down everything, even without an approved budget. Precisely because there are mechanisms that will make the government continue to work. Correct. What will probably be shut down in his mind, na talagang hindi niya siguro alam, will be the appropriations on that specific budget na hindi na-approve or consider as unconstitutional ng Korte Suprema at isinole doon sa Kongreso to cure any constitutional infirmities. No? May mga sakit na nakita ang Korte Suprema, ibabalik sa Kongreso, at ngayon ay kanilang gagamutin para magiging constitution. It will not shut everything. Maybe Correct. shut down some new specific budget items na hindi aprobado doon sa GAA 2024. Kasi you will be now basing your budget for 2025 doon sa GAA 2024. Eh, halimbawa, pag wala doon sa GAA 2024, eh, talagang shutdown yon, yung part na yun. But ang sabi niya is, we will shut down everything. And, Admar and MJ, no, mga kababayan, bear in mind, if you contextualize it, no, there is already a pending petition in the Supreme Court, no, questioning the constitutionality of the 2025 General Appropriations Act. Bongbong Marcos was speaking in front of almost 1,000 lawyers with justices, retired justices, judges, people who know the law. And here you are, a college dropout, saying all these things na para bang he is blackmailing. The Chief Justice was there, his mundo. Justice Marvic Leonen was there in that gathering. Wala man lang siya karespeto at delikadesa to say all those things na siya yung presidente. At may nandyan ang dalawang, and the Chief Justice was there, and isang miyembro ng Korte Suprema was there. At parang hino-hostage na niya yung buong gobyerno na magsa-shutdown in case the Supreme Court rules in favor of the petitioners, in this case, Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez et al. So talagang dito nyo talaga makikita na he is acting like a spoiled brat. Itong taong to na walang natapos sa kolehiyo at naging presidente lang dahil sa popularidad ng kanyang kapartner na si VP Sara, ay talagang nagyabang na, no, in front of all those legal luminaries, if I may say. Ang sakit nun, ha? Nagyabang yung walang pinag-aralan. Tinarantado yung mga abogado versus walang pinag-aralan. Gagi no, sakit.